everyone! Welcome to the Pankalian Podcast Series. For today's episode, we were going to talk about how to manage our emotions and how we take care of ourselves even if it's hard. So now, let's welcome our guest, Miss Kale. Ayan, thank you for taking time for us today. So before we start, kumusta naman ang pagiging third year student? Being a third year student, lalo na pag background ka, talagang mahirap kasi sa third year, sa pagdating nyo ng third year, doon na talaga mapupunta yung filming. Tapos sabay na din yung mga projects na talagang magbibigay sa inyo ng, hindi naman stress kasi may enjoy nyo naman ganun. Okay, so parang okay naman siya para sa akin. Ewan ko lang kung paano hinahandle din ng iba. Parang ayaw na namin mag-third year, no? Gusto tayo mag-third year. Masayang third year. Masayang third year. Yes. Pero mababaliw ka lang. Oo. Okay, so, during your third year, may mga na-experience ka ba na parang nahihirapan ka sa self mo, ganon? Nahihirapan ka na hindi mo kaya? Hindi lang during my third year. Actually, the whole year, first, second, and third year na pagiging college student, kahit sabihin natin hindi ako, kahit hindi Bacom yung first choice, kasi hindi Bacom yung first choice ko. So parang mas lalo akong nahirapan nung first year. Kasi parang naninibago pa ako sa course na to. Pero nung second year na, parang okay na kasi second year namin, nag-film na din kami. Tas mga implementation, seminars, which is nakaka-enjoy naman umattend sa ganun. Tas plus yung mga teachers namin is super friendly naman. So, ganun. Okay, so, how do you treat yourself during low moments? Personally, yung sa akin, yung pag-treat ka na, pag alam ko na may nararamdaman akong something na ganun, parang hindi nga, kasi ako, according to my friends, madaldal daw ako. Pero actually, parang pag sa akin naman, hindi ako ganun kadaldal. Pero pag kasi ganun na nasa low moments ako, bigla akong tatahimik. Kaya napapansin agad nila. Tatahimik na lang ako. Tapos parang sa group of friends namin, hihiwalay ako. For example, sa room, diba? Parang kami, sa room kasi namin ngayon, kami yung magkakatabi sa isang row. Tapos pag hindi ko feel yung, pag wala ako sa mood ganun, pumupunta ako sa likod para walang ingay, hindi ko sila naririnig, kahit mag-usap sila, parang pag nasa low moments ako, parang ang dali kong mainis, kaya iniiwasan ko yung ganun para hindi sila maasar sa akin. Lahat naman tayo ganun. Parang overstimulate ka. Yeah. So, who do you turn to? Or parang sinasarili mo na lang talaga? Para sa akin, may times na pag yung talagang sobrang heavy na parang sobrang mabigat na feeling, Hindi mo na kaya, ganun? Oo. Ina-open up ko siya sa mga friends ko. Kasi pag sa family ko kasi, typically an Igorot style na pagpapalaki, gano'n na Yes. hindi tayo masyadong close sa families natin or sa parents natin. Ganun, hindi ako nagbasta-basta nag-open up kina mama, gano'n. So, sa friends ko naman, sometimes is hindi din ako nag-open up kasi hindi kami sabay-sabay ng schedule or yung mga classmate ko naman kasi is parang may iba silang ginagawa. So parang para sa akin, parang pag isasabihin ko yun sa kanila, parang dadagdag pa ako sa gagawin nila. So minsan, pag hindi naman masyadong big deal, sinasarili ko na talaga or yung sa di ba uso dati yung AI? Ay, oo. Yung AI, mag-ask ka doon ng Oo. parang, mag-ask ka doon ng advice. Ganun yung ginagawa ko dati. Pero now is parang, hindi ko na yung ginagawa kasi, wala lang. Parang nagmamatured na din kasi. Yes. Yun kasi ang problema sa atin, no, partner. Sa pag-student ka, parang iisipin lang nila, ay, drama mo lang yan. Ganon. Tapos, so what would you say to someone na nag-struggle rin like you? Ganun. Someone na nag-struggle din. Siguro masasabi ko lang is parang hindi ko masasabi na mag-move on sila agad or parang magpagaling sila agad or basta ganun yung parang paano ba? How to say Step by it ba? step? Oh, hindi. Little steps. Oo, parang little steps lang makakaya din nila yung
kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon. Tapos parang every person naman kasi may kanya-kanya silang way ng pag-handle ng problems. So parang hindi naman kasi natin basta hindi porket nag-open up yung isang tao sasabihin natin sa kanila na uy, ang drama mo, yung ganito, ganyan. Hindi naman porket gano'n na porket sa yung problema na yun is mababaw lang. Tas hindi natin alam na yung sa kanya is sobrang lalim na yung problema na yun para sa kanya na hindi niya na ma-handle. Kaya for me na hindi naman porket na nag-open up din yung isang tao, sasabihin na natin siyang madrama. So sa mga may nafe-feel down or may nagsasuffer ngayon is ang masasabi ko lang is take a little by little steps para tas makakaano din kayo. Hindi naman kailangan na mag-open up kayo kasi sometimes ang kailangan lang natin is comfort or yung mga presence lang ng mga kaibigan natin, ganun. So, hug is enough po kayo. So, kasi di ba sometimes, may mga tao talaga namang judge ng appearance, no? Sabihin na, ang pangit naman nun, ang pangit ng pagka-makeup, lakado ang blush on, gano'n. So, sometimes, nafe-feel mo din, di ba, na parang may insecure ka. So, how do you handle your thoughts of not being enough or being pangit? Not being enough. Sa school, di ba kasi noon ang College of Arts and Humanities bilang sa mga nananalo sa mga pageant, MMDSU, noon sila sa mga nangunguna actually. Tapos parang nung last kasi, sa section namin, uso hindi naman so uso, pero nagpapataasan sila ng yung appearance nila. Oh. Like that. Tapos kami na, siguro sila yung beauty standards nila higher than us. Tapos yung kami, tahimik lang kami sa gilid. Tapos parang sabi ng isang friend ko, hindi naman din tayo pwedeng sumali sa ganyan kasi hindi naman ganun yung beauty natin. Sinasabi nila. So, tapos itong sabi ng isang friends ko, sabi niya, hindi naman porket maganda, matalino na yan, sabi niya. Tama. Kasi di ba may Q&A. So, ganun yung inano namin. Parang, ang ginagawa lang namin is inaangat din namin yung sarili namin kung saan kami magaling. Kasi hindi naman porket hindi ka din maganda, pero matalino ka. Hindi naman tayo lahat may pare-parehong parang characteristics kung sila maganda. Yung sinasabi nila, hindi naman lahat beauty without brain. Pero ikaw naman, kung may brain ka, kahit walang beauty. Pero actually lahat naman magaganda. Lahat naman may kanya-kanyang kagandahan. Yes. Pero sana hoping talaga mabalik ang corona sa no? Yes. Good luck. So, paano naman yung pag sometimes na-experience mo na bang ma-down by your friends or classmates like sa appearance, yung dinown ka nila, body shaming like that. Paano mo na yung ganun? Lately, sa college Paano ko, mo na-handle? sa college days ko siguro is wala. Meron yung pang-aasar lang, ganun. Nung first year ko, meron yung nang-aasar lang yung friends ko, ganun sa appearance ko. Pero hindi naman yung as in grabe. Pero nung elementary ako, meron. Pero tas mostly, hindi batchmate ko yung nang-aasar sa akin. Mostly sa kanila is batchmate ng ate ko. So parang higher grades sila. Tas ako, siguro yung iisipin nyo bata, tas parang iiyak agad. O kasi hindi. Yung ginagawa ko doon is parang yung hinahanapan ko din sila ng pangit na katangian. Parang binabackfire ko din sa kanila yung mga pang-aasar nila sa akin. So parang para sa akin, hindi ko naman masyadong dinadamdam na ngayon yung mga pang-aasar nilang ganyan. Lintik lang ang walang ganti, no? So, if you could talk to someone who's having a hard time, what would you tell them? Ayun nga, yung they should have little by little steps, yung parang ganun. Tapos, masasabi ko lang din sa kanila is be their selves, na hindi nila kailangang i-please yung iba para lang ganun na makakuha sila ng comfort, ganun. Kasi kahit naman ikaw, yung sabi nga nila, yung makakatulong din sa'yo is yung sarili mo lang. Yes. So parang kahit wala yung iba, matutulungan mo yung sarili mo pag meron kang confidence, pag mahal mo din yung sarili mo, ganun. Self-love is must. That's true. So, sa lahat ng mga experiences na to, how will you treat yourself better? How will I treat myself better?
Yes. Siguro, pag sinabi ko is self-love, which is parang magfo-focus ako sa sarili ko. Tapos hindi ko, yung mga negative comments ng iba sa akin is parang gagawin kong positive, ganun. Kasi lately, actually ngayon lang din ako pumasok ulit sa ngayong year kasi parang may nagka-problema last. So parang sinasabi nila sa akin is, ay, favorite ng mga teachers kasi pinagbigyan, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi, wala din namang magagawa sa akin yung mga comments nilang ganun. Kaya ginagawa ko na lang, sinahayaan ko sila. Tapos parang yung negative na sinasabi nila is parang ginagawa ko lang na positive kasi parang yun yung ma-feel ko araw-araw na ay walang ganito ganyan na walang bad energy sa akin pagpasok ko, ganun. Para at least makapag-focus pa din ako sa ACADS ko, ganun. Yes. So parang it's how you take it to yourself, di ba? O kasi sometimes talaga meron talagang taong ganyan eh. No? So, sa mga nanonood ng episode namin ngayon, ang masasabi lang namin if may problema kayo, may pinagdadaanan kayo, ayun nga, try to ask help din sometimes. Hindi naman masamang humingi ng tulong, no? Parang sa friends nyo, sa ate nyo, sister, mother, lalo na sa mother. Kasi we all know na mother knows best. Matutulungan niya talaga kayo. Pero pag hindi nyo talaga malapitan ang parents, pwede naman friends, or sa schools nyo, may mga councils naman. We should treat ourselves better. We should love ourselves. Yeah. Be kind to ourselves also. Yes. Kasi hindi mo naman talaga mararating lahat ng gusto mo, ng pangarap mo, pag hindi mo din mahal ang sarili mo. You need to manage our emotions sometimes. Hindi porket na feeling mo ayaw ka nila, lalayo ka na. Sometimes, need natin maging bida-bida. Sometimes. Kasi wala ding ibang mag-aangat sa sarili mo kundi ikaw. Ikaw lang talaga. Ikaw makakatulong. Buti may time ka ngayon, no? True. Actually, busy. yun nga, dahil sa 4 days na dineclare ni oo. President, walang klase ngayon. O kasi ang BBC ng mga students True, at least ngayon, nakapag-hype finance. pa tayo kanina. True. Nakapag-hype pa tayo. So, ayan. So, thank you for being with us today and lending your time. We appreciate it so much. Alam mo yun? Thank you. So that's all for our episode today, and we are so thankful for our interviewee, Miss Kate. Ayan. So, that's for today's episode. Dito na po magtatapos ang How to Manage Your Emotions. I hope hindi lang to ang papanoorin nyo. Sana all of our videos, please show some support, Like, share, and Follow. subscribe!